Part 7. Tumikim ako sa kaumiling, hindi dahil doon sa sinabi niya kundi para maalis ko ang mga tingin ko sa katawan niya. Wala akong ginagawa sa'yo, depensa ko sa normal na tinig kahit na paunti-unti nang kumakabog ang dibdib ko. Namilog ang mga mata ko at napasinghap nang bigla itong tumungo sa mismong harapan ko. Kahit na gusto ko nang umalis ay ikinalma ko ang sarili ko para ipakita sa kanya na hindi ako naaapektuhan sa kanya, at komportable pa rin ako kahit na konti na lang ang distansya naming dalawa. Until when are you gonna hurt me? Walang emosyong tanong nito. I'm not hurting you. Kung nasasaktan ka kahit na wala naman akong ginagawa, problema mo na yun. Inis kong sabi sa kanagpalinga-linga dahil baka may nanunood na pala sa amin ngayon. Naramdaman ko ang pagtango nito kaya muli kong itinuon ang mga mata ko sa kanya, ngunit hindi ko kayang saluhin ang mga matatalim niyang tingin kaya tumingin ako sa ibang direksyon. Yeah, you're right. Maybe it is my problem why I am still hurting. Pero wala ka man lang bang gagawin? Wala na ba talaga ako sa'yo? May hinanakit ang tono ng boses niya. Matapang kong sinalubong ang mga titig niya sa ngumiti. Wala na, Shino. Can't you see? Niwala ka nang ang epekto sa akin, nang iinsulto kong sinabi. But of course, I am lying. I am a liar. Ang init nga ng tubig dito, pero nilalamig ako dahil sa kaba na nararamdaman ko. Yeah, nalasahan ko ang panghahamon sa tinig nito. Yeah, ngumisi ako sa katumango kahit na iyong puso at isip ko, kinukutya na ako na hindi ko mapapanindigan to. Alright, we'll see. Ngumisi ito ng nakakaloko. At nahigit ko na lang ang hininga ko nang mabilis niyang kinabig ang batok ko para ay lapit ang mukha ko sa mukha niya. Nanlaki ang mga mata ko at nanggatag ang mga tuhod ng meron niyang ilapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Marahas na gumalaw ang mga labi nito at pakiramdam ko ay mahihilo ako. Kahit gusto kong pumalag, hindi ko magawa. Kahit na gusto ko siyang itulak palayo ay wala akong lakas. Humawak pa ang isa niyang kamay sa bewang ko at idinikit ang sarili sa akin. Pinigilan ko ang sarili ko na pumikit at damahin ang mga halik niya dahil alam kong hindi tama. But, bakit gusto kong tugunan ang mga halik niya kahit hindi yun tama? Nang tumigil ito sa pag-angkin ng mga labi ko ay idinikit niya ang noo sa noo ko. Humawak pa ang mga kamay niya sa magkabilang pisngi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko na lalong nagpapahilo sa akin. Now tell me I don't have any effect on you anymore, baby. He licked his bottom lip and then smirked at me. Inilayo niya ang mukha niya sa akin pero hindi pa rin nabura iyong ngisi niya. Don't make me use force on you just to make you admit that you still love me. Or don't let me use force on you just to come back to me because that is what I'm going to do. Don't try me. Bahagya niyang pinisil ang chin ko saka na nagtungo siya sa may gilid ko para umahan sa tubig. Sumanghap ako dahil para akong naubusan ng hangin at napakapit na lang sa bato sa likuran ko para suportahan ang sarili. Kung ginawa niya iyon para lang patunayan na apektado pa rin ako sa kanya, nagtagumpay siya. Naging matagumpay siya. And I don't think he has to use force on me. He doesn't need to. He doesn't have to because I will come back to him willingly. Hinintay ko munang kumalma ang sarili ko bago umahan at naglakad pabalik sa cottage. Napuno na naman ng ulap ang utak ko, at si Chino lang ang tanging may kakayahan na gumawa ng dahilan para maging ganito ako. Nararamdaman ko pa rin ang mga labi niya sa akin hanggang ngayon. Layong init ng tubig na binabaran ko ay parang napunta lahat sa mukha ko. His kisses were still like drugs. Ganon na ganon pa rin yung pakiramdam ng mga halik niya, katulad noong unang beses niya akong halikan, kahit na kanina ay medyo marahas. And even after years has passed, I know I am still willing to overdose. Pero sana ay walang nakakita noon lalo na sa mga kasama namin. Nakakaramdam ako ng takot, at hindi ko alam kung ano ang paliwanag na sasabihin ko kapag may nagtanong. Nadatnan ko si Yvette na nag-iisa habang abala sa cellphone nang makarating ako sa cottage. May tuwalyang nakabalot sa balikat niya. Tumingin naman ito sa akin nang maramdaman ang presensya ko sa ngumiti. Kanina ka pa dito? Yutal kong tanong sa kasinulyapan ng pool kung saan ako hinalikan ni Chino. Mula dito ay maayos mong makikita iyon. At kung kanina pa si Yvette dito at patano-tanaw sa ibaba, siguradong na-witness niya iyon kanina. No. Nauna lang siguro ako ng konti sa'yo,
Tugon nito saka na muling itinuon ang atensyon sa cellphone. Umupo ako sa may harapan niya at sinuri ang histura niya. Siguro ay hindi nga niya nakita iyon dahil wala akong makitang kakaiba sa mukha niya. Halata sa kanya na wala siyang ideya tungkol doon. Lumakad ako tungo sa may dulong bahagi ng cottage. Ipinatong ko ang mga siko sa kahoy saka tinanaw ang buong paligid. Nakikita ko ang mga pinsan ko sa may bandang left part ng lugar at doon sila nakakabad sa pool. Halatang nag-e-enjoy silang lahat. Dama ko ang paningin ko sa dalawang tao sa may sulok na halatang nag-uusap. Tumaas ang mga kilay ko habang nakatingin sa kanila at mapait na napangiti. Pagkatapos niya akong halikan, nakikipagtawanan siya ngayon kay Ira. Bigla akong nakaramdam ng inis. Vet, tawag ko sa pinsan ko. Hindi ko inalis ang tingin ko sa dalawang tao na nakaupo sa may gilid. Usual ni Yvette. Anong relasyon ni Chino at Ira? Lumingon ako sa kanya at naabutan ang pagkunot nito ng noo. Relasyon. Ulit nito saka inilapag ang phone sa upuan. Yup. Muli kong itinuon ang paningin ko sa dalawa na ngayon ay humahalo na sa mga pinsan namin. Naramdaman ko ang paglapit ni Yvette sa akin. Saglit ko siyang nilingon. Nakatingin naman ito sa direksyong tinitingnan ko kanina. Well, based on what I know and from what they said, they don't have any relationship aside from being close friends and colleagues. Mahina akong natawa saka itinuon ang paningin ko kay Chino at Ira. Hindi ako nagseselos. It's just that, how can he laugh with someone else after kissing me? After he left me dumbfounded. Paano niya nagagawang umarte na parang walang nangyari? Na parang wala siyang ginawa sa akin? Talaga, is that the definition of friends for them? They were always touching each other and almost kissing in front of us. Really? Mahinang tumawa si Yvette sa tinuran ko. Marahil naramdaman niya ang inis sa tinig ko. Kunot-nuo ko siyang nilingon kaya tumigil ito saka tumikim. They were just being comfortable with each other. Tsaka, siguro dahil na rin sa environment ng work nila. Ira H is an architect, and Chino is an engineer. They were being paired up. Paliwanag nito. Naiintindihan ko ang nature of work nila. Pero kailangan ba talaga na ganyan sila kalapit sa isa't isa? Look at them. Tinuro ko sila sa kanya para maintindihan niya ang punto ko. Sabihin mo ngayon na wala silang relasyon. At hindi ko alam kung may punto nga ba talaga itong ipinaglalaban ko. Tiningnan ni Yvette ang mga tinuturo ko. Nakaakbay si Ira kay Chino ngayon habang kinukuhanan sila ng larawan ni Amara. Bumantong hininga si Yvette at naramdaman ko ang titig niya sa akin. She must be thinking that I'm jealous. Have you seen any pictures of them posted on social media? Nilingon ko si Yvette saka umiling. Sa mga entertainment news online where Chino was featured. Sinabi ba niya na may girlfriend siya o karelasyon? Muli akong umiling. Sa mga pictures namin kapag may lakad kami, family gatherings and the likes. Nakita mo ba si Ira? Saglit akong nag-isip sa mga sinabi niya at inalala ang mga pictures nila na posted online. Ni anino nga ni Ira ay wala akong nakita doon. Pero ang sabi ni Doreen ay low-key lang sila. Maybe they were just being low-key, turan ko. Tsaka, wala naman ako dun kaya paano ko malalaman kung nandun si Ira o wala. Wala ka nga, umiling si Yvette sa akin. Pero nandun ako, at hindi ko nakita si Ira sa mga important family events. And being low-key is not in Chino's nature. Alam mo yan, di ba? The last time Chino got into a low-key relationship, yun noong naging kayo. Ngumiti ito sa akin. Tumango ako saka tumahimik. Gusto ko pa sanang ailaban yung kasama namin si Ira noong nagpunta kami sa 7th Street para sa welcome back party ko pero hindi ko na lang itinuloy. Totoo nga siguro yung sinabi ni Chino, at totoo rin ang mga sinasabi ni Yvette ngayon. Hindi naman siguro magsisinungaling sa akin to. So wala talaga silang relasyon. They were not even flings. Paninigurado ko. Chino never got into a relationship after you, Ayla. He tried to date a few girls back then, but they didn't work out. Ikaw pa rin kasi talaga yung gusto. Tipid itong ngumiti sa akin saka na lumakad pabalik sa kung saan siya nakaupo kanina. Sumunod ako sa kanya nang maalala ko na pumunta rin si Ira sa bahay at nakasama pa namin siyang kumain noong unang araw ko doon.
Siguro ay may relasyon talaga sila pero hindi lang nila sinasabi sa mga pinsan namin. Deny siguro nila iyon. At kung hindi man, at least Chino tried to date others girls. Pero nagpunta na si Ira sa bahay, wika ko. Imposibleng hindi isipin ng mga magulang namin na wala silang relasyon. Natawa si Yvette sa akin saka napailing. Ano ba ang nakakatawa doon sa sinabi ko? I know, Anya. Kilala siya ni tita at tito pero hindi bilang girlfriend ni Chino. Ipinakilala ba nila siya sa'yo na girlfriend siya ni Chino? Hindi ka ba nagtanong sa mga magulang nyo? Wala naman silang sinabi na girlfriend niya, tugon ko. Tsaka, bakit ako magtatanong? Inirapan ko siya saka umupo sa tabi niya. Malakas itong tumawa saka umiling. Hindi na ito nagsalita kaya hindi na rin ako nagtanong pa kahit na binabagabag ako ng katotohanan iyon. Gusto ko rin sanang itanong kung may alam ba si Ira tungkol sa amin ni Chino pero pinanatili ko na lamang iyon sa utak ko. Baka maumay na si Yvette sa akin, at baka ano na ang iniisip niya ngayon. Inaya ko si Yvette na puntahan ang mga pinsan namin. Agad naman itong sumama sa akin. Papalapit pa lamang kami sa pool kung nasaan sila ay sa akin na kaagad na tuon ang paningin ni Chino. Gusto ko siyang irapan dahil dikit na dikit sila ni Ira pero nagkunwari na lamang ako na walang pakialam sa kanila. Sinamahan na rin kami ni Terence at ng mga kaibigan niya dito. Nasolo namin itong pool na ito dahil wala ibang tao ang nagagawi dito. Umupo ako sa may bato habang nakababad ang mga paa ko. Nakababad naman ang mga katawan ng mga kasama ko dito, at ulo lang ang makikita mo sa kanila. Tinatanong rin ng mga pinsan ko si Terence at ang mga kaibigan niya sa iba pang lugar na pwedeng puntahan dito. Siguro ay magpaplano na sila na pumunta sa mga pwedeng pasyalang dito ngayon pa lang. At ayoko nang makisali dahil alam naman ni Terence ang mga tourist spots dito sa probinsya. Nilingan ko si Jom na ngayon ay naglalakad palapit sa akin. Tinaas ko ang mga kilay ko, sensiels na nagtatanong ako. Mas lalo pa itong lumapit sa akin sa kalumingon sa gawin ng mga pinsan ko. Baka pwede mong kausapin ang kuya mo. Itanong mo kung pwede kaming magpa-picture, Anya. Si Chino. Sinulyapan ko ng tingin si Chino na ngayon ay tumatango sa mga sinasabi ni Joseph sa kanya. Nakaspread pa ang mga braso niya sa ibabaw ng bato sa likuran niya. Napansin ko rin ang pamumula ng mga tenga at magkabilang pisngi niya. Pati ang mga labi niya ay namumula rin. Siguro dahil sa init ng tubig. Oo, hindi naman sikat si Terence, natatawa nitong sabi. Inalis ko ang paningin ko ay Chino at itinuon kay Jom. Ba't hindi na lang ikaw? Nakakausap mo naman siya, angal ko. Sa tingin ba niya ay gusto kong lumapit kay Chino ngayon pagkatapos noong nangyari kanina? Sa tingin ba niya ay hindi ako nahihiya? Ay, nahihiya ako. Saad nito saka umiling. Ikaw na lang. Kapatid mo naman, Tsaka, mukhang close kayo, pamimilit pa nito. Kapatid mo pala yan, hindi ka nagsasabi, Nginiwian ko siya. Paano pa kapag nalaman nila na may naging relasyon kaming dalawa? Mas lalo ba silang magugulat? Ayoko. Ikaw na lang, tanggi ko. Hinawakan nito ang braso ko at hinayla ako pababa sa tubig. Masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya nang bahagya pa niya akong itulak. Minsan lang to, Ayla. Huwag mo namang sirain yung pangarap namin, pagmamakaawa nito. Inirapan ko siya at padabog na tinunton ang direksyon ni Chino. Sa sandaling makita niya akong papalapit sa kanya ay ngumisi ito at maayos na tumayo. Nakuha pa niyang humalukip habang hinihintay ako. Tumikim ako kahit na nakakaramdam ako ng hiya. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa mukha niya dahil ayokong makita iyong mga labi niya na lamapat sa akin kanina. Wala namang pakialam sa akin ang iba, pero si Terence ay pinapanood ang bawat galaw ko dito sa harapan ni Chino. Pwede? Muli akong tumikim para maging maayos ang tinig ko. Pwede ba daw silang magpa-picture sa'yo? Nilingan ko ang gawin ni Jom saka itinuro. Kasama na niya ngayon ang mga kaibigan niya at mukhang nasabi na niya sa kanila ang hiningi niyang pabor sa akin. Tumingin rin si Chino sa mga tiningnan ko. Sure, baby. Nagtadyas ang bagang ko at nanlaki ang mga butas ng ilong ko dahil sa walang pakundangan niyang sinabi. Paano niya nasasabi iyon sa normal na tinig kahit na alam niyang may ibang nakakarinig? Hindi ko na lang iyon pinansin at tinawag sina Jom. Mabibilis naman silang nagsilapit sa amin.
Tinanong rin nila si Chino na kung pwede ay hindi dito sa tubig. Pumayag naman siya, at ako pa ang inutusan ni Kuya Ando na kumuha sa larawan nila. Umahan kami mula sa tubig. Mabilis namang tumakbo si Jam tungo sa kung saan niya iniwan ang phone niya dahil yung ang gagamitin para kuhanan ko sila ng larawan. Nang makabalik si Jam ay pamwesto sila sa kung saan makikita mo ang bulubundukin na tanawin. Inayos ko ang cellphone at bahagyang jumayo sa kanila para maayos kong makuha ang picture nila. Nakailang pictures na ang nakuha ko pero hindi pa rin yata sapat ang mga yun para sa mga kaibigan ng kapatid ko. Nagpaiba-iba na rin sila ng pwesto at naiinis na ako sa kanila. Gusto ko nang magreklamo at ibalik ang cellphone ni Jam pero hindi ko ginawa. Join them. Ako na, wika ng isang tinig sa may gilid ko. Nilingan ko si Terence sa kainilingan. Ayoko namang sumali sa picture nila dahil hindi ko naman idol si Chino at hindi ako sabik magpa-picture kasama siya. Ayan, si boss na lang. Dito ka sa tabi ni Mateo, Ayla. Nagmamadaling sabi ni Kuya Ando. Tumingin ako sa kanila, at bago pa mandam-apo ang paningin ko kay Kuya Ando, napako na ang tingin ko kay Chino na nakatayo sa dulo habang nakahalukikip. Kayo na lang, hindi ko na naituloy ang dapat na sasabihin ko nang hablutin ni Terence ang cellphone mula sa kamay ko at bahagyang itinulak palapit sa mga nagpapapicture. Busangot ang mukha ko nang humakbang ako palapit sa kanila. Papwesto na sana ako sa tabi ni Mateo na nasa tabi lang ni Chino ngunit nagulat ako nang may isang kamay ang humawak sa bewang ko at hinapit ako tungo sa tabi niya. Dito ka lang sa akin, ani Chino sa seryosong tinig. Napalunok ako at kinabahan. Mabilis akong tumingin kay Terence na nasa unahan. Nakakunot man ang noo nito, halata pa rin ang maltong ngisi na gustong sumilay sa mga labi niya. Nang lingunin ko naman ang mga kasama namin dito ay nakatingin silang lahat sa amin na parang may mali ngunit hindi rin kaagad iyon nagtagal nang magsalita si Terence at pinapaayos ang mga post nila. Sure, narinig nilang lahat ang sinabi nitong si Chino. Umayos ako sa pagkakatayo at ipinaalala sa sarili na maging komportable kahit na nandito pa rin sa bewang ko ang kamay ni Chino. Tumingin ako sa kanya na saktong nakatingin rin naman sa akin. Mayabang pa itong ngumiti sa akin at mas lalo akong inilapit sa kanya kaya napahawak ako sa balikat niya. Para tuloy akong naka-side hug sa kanya ngayon dahil sa ginawa niya. That's right, baby. Usual nito saka na tumingin sa unahan nang mag-umpisa ng magbilang si Terence. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Ani Dada habang naglalakad kami tungo sa sasakyan. Nang umuwi kami galing dun sa resort ay nagpahinga lang kami ng konti saka na naghanda para lumuwas. Alam kong ayaw pang umalis ng mga pinsan ko ngunit kailangan na dahil may mga trabaho pa ang iba bukas. Nag-aalangan pa ako kanina kung sasama ako sa kanila dahil kay Chino, pero alam kong hindi naman sila aalis dito kung hindi nila ako kasama. At ayoko rin namang pilitin pa nila ako dahil baka gabihin kami sa daan. Sa bagay, sigurado naman akong gagabihin kami ngayon. Tumawag rin si Mommy sa akin kanina at napag-alaman ko na hindi pala nila alam na nagtungo tong mga to dito. Kung hindi ko lang nabanggit na kasama ko si Rian, hindi ko malalaman na ni isa pala sa kanila doon ay walang nakakaalam na pinuntahan nila ako dito para sunduin. Bye, da. Palam ko sa tatay ko sa kayamakap. Mahigpit rin naman niyang tinugunan ang yakap ko saka humalik sa gilid ng ulo ko. Don't forget to call me when you get there, okay? O kung magka-problema man kayo sa daan, call me immediately. Opo, humiwalay ako sa kanya saka humalik sa pisngi niya. We will be there on your birthday. Matamis itong ngumiti sa akin. Tumango ako at ngumiti rin pabalik. Isa-isa ring yamakap ang mga pinsan ko kay Dada saka bumeso. Nagpaalam rin sila sa mga kaibigan ni Terence na nandito rin ngayon bago sila magsipasukan sa loob ng sasakyan. Lumakad ako palapit sa kapatid ko na agad akong sinalubong ng yakap. Isama mo na lang sina Jam sa birthday ko. Or pwede mo naman silang dalhin dun kapag hindi kayo busy, pahayag ko nang humiwalay ako sa kanya. Pumalatak ito sa katiningnan ng mga kaibigan niya na nakamasid sa amin. I'll try. Tamad niyang sabi kaya tinapik ko ang tiyan niya saka siya inirapan. Chino, mag-ingat kayo, ha? Nilingan ko si Dada na ngayon ay kausap si Chino. And I have to ask you to take care of my daughter, too. Don't worry, Tito, she is going to be safe with me. Sinulyapan niya ako ng tingin.
At kahit na gusto ko siyang irepan ay pinigilan ko ang sarili ko. Talaga bang safe? Isumbong ko kaya siya ngayon sa tatay ko na hinalikan niya ako kanina without my consent? Masama kong tinapunan ng tingin si Terence nang mahina itong tumawa. Tumigil rin naman siya saka umakbay sa akin. Paano ba yan? Sa kanya ka ibinilin. I think Dad likes Chino for you. Madilim ko siyang tinitigan saka marahas na siniko ang tagiliran. Shot it, banta ko saka tinanggal ang braso niya sa balikat ko. Wala ring preno ang bibig nito, hindi naman alam ng tatay namin na nagkaroon kami ng relasyon nitong si Chino noon. Hindi ko sinabi sa kanya at alam kong hindi rin nila ipinaalam. At hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Dada kapag nalaman niya ang tungkol doon. Lumakad ako palayo kay Terence at lumapit sa mga kaibigan niya para magpaalam. Ipinaalala ko sa kanila na pumunta sila sa birthday ko, or anytime na gusto nila akong bisitahin doon. Pinanggakuan ko rin sila na ililibre ko sila sa 7th Street kapag pinuntahan nila ako na ikinatuwa nila. Nagilty kasi ako dahil hindi sila makakasama sa paghatid sa akin dahil sa biglaang pagsulpot ng mga pinsan ko. Muli akong nagpaalam sa kanilang lahat nang marinig ko ang pag-andar ng sasakyan. Kumunat ang noo ko nang biglang bumukas ang pintuan sa may passenger seat. Nagtataka akong sumilip doon at nakita na nakatingin sa akin si Chino habang nakangisip. Tinaas ko ang mga kilay ko, sign ng pagtatanong. I need you to sit beside me and keep me company while I drive, baby. Bagsak ang mga balikat ko na nilingan ko ang mga taong nasa likuran. Abala silang lahat sa mga cellphone nila ngunit hindi ako ganun kasigurado kung hindi ba nila narinig iyong sinabi ni Chino. Lihim akong humugat ng isang hininga saka ngumiti. Hindi ko ipinahalata na para akong kinikiliti sa tuwing tinatawag niya akong ganun. Yeah, sure. Pumasok ako sa loob at umupo sa upuan. Diretso lang ang tingin ko sa unahan kung saan nakikita ko sina Dada, Terence at ang mga kaibigan niya. Alam kong hindi nila kami nakikita dito sa loob ngayon dahil tinted ang mga bintana at itong windshield. Seatbelt, Ayla, paalala nito nang magsimula ng lumakad ang sasakyan. Hindi ko siya nilingan at ikinulong ang sarili sa seatbelt. Binuksan ni Chino ang stereo kaya nagsimula na ring yumangay ang mga kasama namin na sumasabay sa kanta. Anong map application ang ginamit mo noong papunta kayo dito? Curious kong tanong sa lalaking nagdadrive ngayon. Nakakapagtaka lang kasi na parang kabisado na niya itong lugar at ang mga daan. Sigurado naman akong ito ang unang beses na nagawi sila dito. Kahit noong kasama ko pa sila, hindi pa namin napuntahan ang lugar na to. Hindi ko nga rin alam na may ganitong lugar pala kung hindi lang ako sumama kay Dada noon. Map application. Ulit niya sa natatawang tinig. Do I have to use a map application just to get in here? Lumingon ito sa akin. Well, yeah. Kasi kung first time mo lang pumunta dito, hindi mo naman kaagad makakabisado ang mga daan, pahayag ko. You didn't even ask me for directions on your way here. What if I told you this isn't my first time going in here? He side-eyed me while smirking. Tumanggaw-tango ako. Siguro nga nakapunta na sila dito ng ilang beses kaya hindi na sila naliligaw. Pero bakit kaya nila alam kung nasaan mismo ang bahay namin? Ilang beses na ba? Tinaas ko ang mga kilay ko habang nakatingin sa kanya. Since gusto niya ako dito sa tabi niya, might as well sulitin ko na sa pagtatanong ng mga bagay-bagay. Para rin hindi siya tamaan ng antok dahil malayo-layo pa ang biyahe namin. I don't know. Nagkibit ito ng balikat. May pinupuntahan kayo dito. Dinungaw ko ang mga kasama namin sa likuran na nananahimik ngayon. Pare-pareho nang nakasandal ang mga ulo nila sa headrest habang nakapikit. Ako, meron, sagot nito. Do you wanna ask who? Ngumiti ito sa akin. Bahagyang kumalampag ang dibdib ko ngunit hindi ko iyon ipinahalata. Nagkunwari ako na wala akong alam kahit na may kutob na ako. Talaga, sino? Tinuon ko ang paningin sa dinadaanan namin. The girl who burned the bridges, simpleng tugon nito. Do you think you can get away from me? You better think again, baby. Nakita ko sa sulok ng mata ko na lumingon ito sa akin. Mariin kong itinikom ang bibig ko at kahit na gusto ko rin lumingon sa kanya ay pinigilan ko ang sarili ko. Mainit ang naramdaman ko sa mukha ko dahil sa sinabi niya kahit na malamig dito sa loob.
Sumibol rin ang takot, ngunit mas nang ibabaw ang tuwa. At hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng tuwa na malaman na pumupunta siya dito para sa akin. Mahirap bang mag-move on sa akin, Chino? Ngumisi ako saka dahan-daang lumingon sa direksyon niya. Wala na akong pakialam kung marinig man kami ng mga pinsan namin at si Ira. If it isn't so obvious, then yes, Ayla, tugon niya nang walang ngiti ang mukha. Why? Because I wanted it to be you. God damn, I really did. And up until now, I still want it to be you. Kinagat ko ang inner lip ko para sana mapigilan ang mapangiti ngunit hindi ako nagtagumpay kaya iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya. Parang lumundag ang puso ko at hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang pigilan ang sarili ko. Naghahalo talaga yung takot at tuwa sa sistema ko. But what if I take a risk again? Hindi na kami magkapatid. I've already changed my name. Kung magkakaroon man kami ng relasyon ulit, hindi na kami nakakadiri. Pero paano kapag nagalit pa rin ang mga fan nila sa amin? Sa kanya, paano kapag inisip nila na kaya ako bumalik para balikan si Chino kahit hindi naman? Paano kapag umulit kami, hindi na nila kami mapapatawad? Paano kung tuluyan na nila akong alisin sa pamilya nila? Ano na lamang ang sasabihin nila mommy at daddy na buong-buo pa rin akong tinanggap kahit na iniwan ko sila sa kabila ng pinagdaraanan nila noong mga panahon na iyon? Iniling ko ang ulo ko para mabura ang mga iyon sa utak ko. Nawala yung tuwa na naramdaman ko dahil sa mga naisip ko. Hindi ko na muli pang pinansin si Chino ngunit palingon lingon pa rin siya sa akin. Unti-unti na ring dumidilim ang paligid. Gusto ko man umidlip ay hindi ko magawa dahil ayokong tulugan si Chino. Patay rin kasi sa tulog ang mga kasama namin sa ngayon. Do you want to sleep for a while? Tanong ni Chino. No, I'm good. Wala kang kasamang gising kapag natulog ako, sagot ko. Ryan biglang tawag ni Chino sa kasinulyapan ang pinsan sa rearview mirror. Ryan, ulit pa nito. Kumunat ang noo ko at nilingon ko si Ryan sa likuran na ngayon ay nakakunot ang noo. What? Inaantok na tanong nito. Dito ka muna. Palit kayo ni Ayla para makatulog siya. Marahas na kinamot ni Ryan ang ulo nito habang nakabusangot na nakatingin sa likuran ni Chino. Mahina akong natawa sa reaksyon niya. Kaya ayokong ma-in-love, Pati yung taong natutulog, kayang-kayang istorbohin, asar nito sa kapapumalatak. Umawang ang bibig ko at masamang tumingin sa kanya. Kamandat naman ito sa akin sa kamatamis na ngumiti. Ngumisi naman si Chino sa kanapailing. Ipinarada ni Chino ang sasakyang sa gilid ng kalsada para makapagpalit kami ng pwesto ni Ryan. Nagising rin naman ang iba dahil sa paghinto ngunit muli rin silang bumalik sa pagtulog. Nang makapasok na ako sa loob at makaupo na sa tabi ni OJ ay sinamantala ko ang pagkakataon upang matulog. Gin-isang na lang ako nang mag-stop over kami para kumain. You probably know the way, right? Ani Chino habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan matapos naming kumain ng hapunan sa isang resto. Yup, ako na ba ang magde-drive? Tanong ni Joseph. Inihagis ni Chino ang susi sa kanya bilang sagot. Umupo ako sa pwesto ko kanina nang makapasok ako sa loob ng van. Pinilit naman ni Joseph si Yvette na samahan siya sa harap para hindi siya makatulog. Noong una ay reklamo pa ito ng reklamo sa kapatid at pilit na tumatanggi. Kung sino-sino pa ang itinuro nito hanggang sa pumayag rin siya kahit nalabag sa kalooban niya. Tumaas ang mga kilay ko nang umupo si Chino sa tabi ko. Kaagad akong napatingin kay Ira na nasa unahan. Nakaupo ito sa dulo ng upuan kung saan kasama niya sina Rian at Amara. Nakatingin rin ito sa amin habang nakangiti pero kaagad rin niyang itinuon sa unahan ang atensyon niya. You are supposed to sit beside Ira, bulong ko sa katabi ko. And why would I sit beside her? Naguguluhan nitong tanong. Dahil kasama mo siya, tugon ko. Hindi ko na masabi na dahil girlfriend niya si Ira. Kasama rin kita kaya dito ako. Isinandal nito ang ulo sa headrest saka na pumikit. Inirapan ko na lang siya kahit na hindi niya nakita iyon. Dapat talaga ay si Ira muna ang samahan niya kahit na wala naman silang relasyon. Isinama nila siya dito kaya responsibilidad siya ni Chino ngayon. Hinayaan kong muli akong lumunin ng antok sa biyahe. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makarating kami sa amin. Nauna na naming inihatid si Ira sa kanila,
at si Chino na lang ang bumaba sa sasakyan para hintayin siyang makapasok sa loob nila. Hi! Masayang salubong sa akin ni Mommy pagpasok ko sa loob ng bahay. Nasa sala pa rin sila ni Daddy na halatang hinihintay kaming dumating. Yamakap rin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Dad. Saglit kaming nagkwentuhan tungkol sa biyahe, at tinanong rin nila si Chino tungkol sa pagpunta nila doon nang hindi nagpapalam. Nang hayaan na nila akong makapagpahinga ay humulik ako sa kanila saka na lumakad tungo sa kwarto. Naramdaman ko ang pagsunod sa akin ng isang tao ngunit hindi ko iyon pinansin. Alangan namang itanong ko kung bakit siya nakasunod. Alam ko namang makatapat lang ang mga kwarto namin. That's silly. Bigla akong napahinto sa pagbubukas ng pintuan ng kwarto nang may humawak sa palso ko saka ako hinayla palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Hindi ako nakakilos at natulala na lang. Kumabog ang dibdib ko sa posibilidad na maaari kaming makita ng mga magulang namin sa ganitong tagpo. Can I have you now? Bulong nito sa buhok ko. Sandali akong tumahimik sa tanong niyang iyon. Should I take a risk again? It's risky and scary, Chino. Sumanghap ako. We'll take it slow. No, I mean, what if it falls apart again? Kinakabahan kong sabi. Bumalik sa isipan ko yung mga naisip kong posibleng mangyari kanina. I will make sure it all falls together this time. Kinagat ko ang ibabang labi ko sa kamarahang ibinaon ang mukha ko sa balikat niya.